Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Manuel S. Sotelo III, ang OIC Assistant Hospital Director ng Ospital ng Sampaloc. Ngayong ika-22 ng Hunyo, magsasagawa po tayo ng ating lingguhang seremonya sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Pangungunahan po ito ng ating Ospital ng Sampaloc. Sama-sama po nating aawitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa pangunguna ng aming Nurse Corps, Ms. Peggy Dulles. Susundan po ito ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna naman po ng aming Chief Administrative Officer, Dr. Maria Beatriz M. Tiama. Susunod naman po ang panalangin sa ating poong may kapal sa pangunguna ni Ms. Ana Maria C. Cuarteron, Administrative Officer 5. Agad po itong susundan ng awit ng Maynila na mula po ang pangungunahan ng aming Nurse Corps, Ms. Peggy Dulles. Susundan po ito ng panata sa Bagong Pilipinas sa pangunguna naman ng aming Administrative Officer 4, Mr. James Michael P. Munji. Matapos po ito, ating pong sabay-sabay na aawitin ang himno ng Bagong Pilipinas. Ito po ay agad na susundan ng isang maikling pananalita mula sa aming butihing Hospital Director ng Ospital ng Sampaloc, Dr. Angel Erich R. Sison. At ito po ay susundan ng lingguhang mensahe mula po sa ating masipag, magilas at kagalang-galang na punong lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno M. Tumagosa. Magiliw, perlas ng silanganan, adaw ng puso, sa dibdib mo'y muhay. Lupang hinirang, duyan ka ng matibig, sangan lulupig, di ka masisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may ilag ang tula at awit sa paglalang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nakikinig. Ang bituin ng araw niyang kailan pa may makikinig. Aming ligaya dapat may mag-aapi, ang mamatay lang dahil sa'yo. Manunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino kung katapatang manunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisap, may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ang sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Ama naming makapangyarihan, kami po ay buong pagpapakumbabang nagkakatipon sa umaga nito bilang isang pamilya at mga lingkod bayani ng lungsod ng Maynila. Nagpapasalamat po kami sa biyaya ng panibagong linggong ito sa buhay, kalusugan, at sa pribilehiyong maglingkod sa aming kapwa. Ipagkaloob mo po sa amin ang lakas ng katawan at talas ng kaisipan upang magampanan ang aming mga tungkulin. Patnubayan mo po ang aming punong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno M. Tumagoso, at ang buong pamahalang lokal sa kanilang hangarin maging maunlad, malinis at mapayapa ang ating lungsod. Gabayan mo rin po kami sa pagsusulong ng Bagong Pilipinas sa pag-abot sa aming hinihiling magnificent Manila at higit sa lahat, tulungan mo po kaming maging huwaran ng disiplina at integridad. Panginoon, buong pasasalamat namin iniaalay sa iyo ang nalalapit ay 32 anibersaryo ng aming ospital ng Sampaloc. Patuloy mo pong pagpalain ang aming pamunuan, mga doktor, nurse at buong kawani. Maraming salamat sa 32 taon ng dedikasyon. Gamitin mo po kaming patuloy na instrumento ng iyong pagpapagaling upang maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Manileño. Dinadalangin din namin ang aming mga pamilya, patuloy po silang gabayan, ingatan at basbasan. Ang lahat ng ito ay
aming sinasamo sa iyong banal na pangalan. Amen. Aming lungsod namin mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Nasa Kanya ang pangarap, tulong, lakas, pag-unlad. Maynila'y tanging perlas ng bayan ngayon bukas. Maynila, o Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, o Maynila, at sinangal itong bansa. Maynila, o Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, o Maynila, Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa akin ko ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilang. Sa isa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino, may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
ating kagalang-galang na punong alkalde, Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Angela G. Atienza, ang ating Secretary to the Mayor Manuel Dedet Sarcal, City Administrator Attorney Wardy Quintos XIV, Chief of Staff Cesar Chavez, ating mga City Councilors na nandito po, ating mga panauhin from JCI Manila, President Edison Ke at Director David Ramos, aking mga kapwang department heads with special mention to our health cluster, Dr. Grace Padilla, mga kawani ng Maynila. Sa ngalan po ng aming mga kawani sa Ospital ng Sampaloc at ng inyong lingkod, ay nais namin bumati ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kami po sa ospital ay 32 years old na. Itong darating na Miyerkules, June 24, araw ng Maynila, ang aming Foundation Day. Itinayo ang gusali ng Ospital ng Sampaloc noong July 1981 sa panahon ni Mayor Ramon Bagating. Ito po ay tinagurian noong panahon na yon na Manila Abuse Rehabilitation Hospital. Ito po ay nagpatuloy na naging health center at noong pong panahon ni Mayor Alfredo Lim ng 1994, kami po ay nabuksan na ospital ng Sampaloc na ikatlong ospital ng siyudad ng Maynila. Sinundan namin ang ospital ng Tondo na binuksan ng Mayo 1994. Kami po ay nataguriang Level 1 Hospital ng Department of Health with a 50-bed capacity na nai-stretch namin kung kinakailangan sa 70 hanggang 80 kama kung kinakailangan na. Aral kami sa adhikain ng ating punong alkalde sa prinsipyo ng MBN, lalo na po nauukol sa kalusugan. Ang ospital ng Sampaloc ay sumasakop po sa ika-4 na distrito ng Maynila, kumakatok sa ika-3 at ika-5 distrito at sa mga boundary ng Quezon City na papagawi din po sa amin. Sa pagdaan ng maraming taon, nakita namin ang mga ipinagbago unti-unti. Ngunit sa kalumaan po ng aming gusali, hindi rin po nauubos ang mga gawain dito. Sa pagbabalik po ni Mayor Isko last year, naramdaman namin ang mga sumusunod na pagbabago. Una, naidireksyon ang pagdating ng lahat ng supplies, hospital man, or ito ay sa aming mga medisina, pati po ang mga medical equipment. Pangalawa, nandahil sa naisama na po kami as a health cluster sa local health board, nagkadireksyon ang mga pangangailangan at dapat na maitugon ng mga resolusyong pangkalusugan. Ang mga benepisyo na katas ng PhilHealth ay naidireksyon dito, kaya ko po nalaman at naramdaman ang salitang paldo. Marami pa pong dapat na mabanggit na pagbabago, pero sa listahan ko, meron 3 na talagang ramdam ko. Una, napalitan ang aming elevator na umaandar pa simula noong 1994. May bago po kaming isang elevator, 2 na po sila ngayon. Pangalawa, yung mga nakatambak pong mga basura na mga unserviceable na equipment na nandoon sa rooftop namin, nalinisan po yan last year, katulad din po ng mga ibang ospital. At yung pangatlo at talagang ramdam ay yung pagkaka-renovate po ng aming emergency room. Last year, nasaksihan po ng ating punong alkalde kung paano umulan sa loob ng aming emergency room. At itinakda na 90 dias ng pag-renovate nito, inabot lang po ng 83 dias at natapos. Bagamat naramdaman namin ang dagsa ng mga pasyente para po yung mall na dinumog kami,
nakapagtrabaho po kami ng nakataas ang noo sa suporta ng lahat ng mga opisina po dito sa ating City Hall. Ramdam po namin may laban kami kapag hinaharap namin ang mga emergency. Maraming salamat po, Mayor, taus puso, at sa aming mga kawani. Salamat din po sa pagkakataon na nakapagsilbi under your administration po. At sa puntong ito, ay ibinibigay ko po sa inyo ang ating butihing alkalde upang magbigay ng kanyang pang-umagang pagbati po sa lahat. Marami pong salamat. Thank you. Maraming salamat. Palakpakan natin ang ating mga taga-hospital na Sampaloc. Yawa ang Diyos, someday you might have a better place. Hauna lang yung Austin. Kasing edad nyo pala yung Austin, halos, no? Hospital lang ito. Medyo masama na rin ang itsura kasi ng hospital lang ito. Doesn't address anymore the demand of our constituency. At sooner or later, may awa Diyos. Anyway, palakpakan natin ulit ang ating hospital na Sampaloc. Hi! Good morning. This is the day. Napa, nalay pa eh. But I'm happy to be with you today. Mag-ingat kayo dahil pumapasok na po ang tag-ulan. 2 days from now, we are going to celebrate our 450th year of anniversary or pagkakatatag ng lungsod, pamalang lungsod na ating pinaglilingkuran. At siguro napapanahon din na ipagpapuri ko ang ilang individual na bahagi ng ating organisasyon. Really proud of them. Ito pong mga babanggitin ko ay mga taong ipinagpusa yung kagandahang loob sa kapwa habang naglilingkod sa ating mga kababayan. Hindi naman sila obligado, pwede naman nilang itabi o ikubli, pero minabuti nilang isoli yung mga bagay na mahalaga sa ating mga mamamayan na nawalay sa kanila. Kaya siguro ngayong magang ito, in celebration of our anniversary, bagay na sila'y papurihan, maging ehemplo, at sana dahil lagi sila nasa kalsada, lalong tagulan, mabasa sana sila ng ulan nang dumami pa sila. Gusto ko lang po tawagin si Ronald Kiambao. Manolito Recinto. Teresa Sakal. Josephine Claus. Cristina Herrera. Rowena Soriano. Mga kapwa ko, lingkod bayan, itong nakikita niyong anim na kapwa natin, miyembro sa ating organisasyon, sila po ay naging mabuti sa kapwa. May mga bagay silang nakuha sa kalsada at sinauli nila sa tunay na may-ari. Congratulations. We are really proud of you. Pwede ba lakasan niyo konti? Kasi yung gawain nilang maganda, damay tayo. It creates a reflection of our organization. So, pag isa sa atin talagang
tulongges, magmumukha rin tayo lahat tulongges. Pero kapag ka ganyan kabubuti ang ating mga manggagawa, bagay na aking ipinagpapapuri, at dito man lamang sa maliit naming kaparanan ay kilalanin ang kabutihang loob ninyo. Una, sa paglilingkod sa taong bayan. Pangalawa, higit sa lahat, pagmamalasakit sa kapwa. We are proud of you. Isang mainit na palakpakan sa kanila. Kaya lang, andyan kayo at kakaroon kayong oiliness. Kailangan natin ng press powder. Lalo na si Rowena. Rowena. Oiliness next to. Di merong konting inanda sa inyo pamalang isod. Katulad ni Ronald Kiambao, nakapulot ng 80,000 pesos sinuli niya sa mayari. Si Manolito, nakapulot ng wallet sinuli sa mayari. Si Teresa, nakapulot ng phone, sinuli sa mayari. Si Josephine, nakapulot ng wallet, sinuli sa mayari. Si Christina, nakapulot ng wallet, sinuli sa mayari. Si Rowena, nakapulot ng iPhone. Sana all. Hindi pa iPhone napupulot. Hindi pa sa iyo, hinuhulugan pa hanggang ngayon. Nabali. Sinuli sa mayan. Kaya palakpakan natin si Kenneth Amorao at 10 ng kanyang membro sa DEPS. Talaga na nakakahawa kayo. Simula yan sa MTPB, sa mga iba pang ahensya. Sana dumami pa kayo. So hanapan mo na ng item ko. Para wag na mawalay sa atin. Ang mga mabubuti, naakap. Yung mga tulongges, inukunyatan. I'm really happy and proud of you. Kumain na ba kayo? Maiiyak kayo ba kayo? Hindi ba kayo kumain? Hindi mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Mamaya, pasyal niyo ang pamilya niyo. May reward talaga ako. Araw-araw dito, sa ano, God first. Ha? Sabi nga, do your best and God will take care of it. I'm really, really proud of you. Sana nga talaga lagi tayo na isa sa puso, no? Yung paglilingkod sa kapwa. And sometimes you need to go beyond what is being asked from you. But for the meantime, would like to welcome our partners during pandemic. Itong mga kabataan na ito na negosyante, isang organisasyon ng mga galing na kabataan sa lungsod ng Maynila ay naging malaking bahagi natin bilang mamamayan at bilang organisasyon na nung pandemya.
katulong na natin to. Ngayon, muli sila nagbabalik sa Maynila. Happy naman ako dahil tutulong ulit sila sa lungsod ng Maynila. Palakpakan natin ang ating mga bisita from JCI Manila. Andyan po ang kanilang presidente Edison Ke. Halika kayo, dito kayo lahat. Mapilat din kayo sa araw. Kami lang. So, halika kayo. O, sino ba mga dalaga dyan? Puro gwapo to. Gwapo na, magaling pa. Saan ka naman nakakita? Ang laking bagay yun ang ginawa ng JCA sa atin noong pandemya. At ngayon, hindi pa rin sila nagbabago ng damdamin, layunin, na i-share ang kanilang blessings sa ating mamamayan. Today, we are going to receive 2 mobile computer learning center. Gastos nila yan. Kaya matutuwa si Maylin, Director Maylin. Ako, kasi si Director Maylin, inatasan natin na ibalik yung kaalaman ng taong bayan na merong Manila Library at palakasin ang library system natin. And in fact, we went beyond by just acquiring books. We developed and acquired subscription. So, yung subscription is a very important part of the library, wherein we did subscribe to reading materials that can be made accessible sa ating mga mag-aral. At medyo madami-dami. Inhinyero, lahat ng uri niya yata ginawa ni Maylin. So I'm happy for our students, especially yung mga walang pambili ng libro. But with our Manila Library being reinforced, being funded, being supported, and through Maylin Villanueva and her team being actively going around the city and helping our students, the city of Manila, ay lalong lalakas ngayon ang Manila Library sapagkat meron pa silang mobile computer learning center kaloob ng JCI Manila. Lakasan niyo pa, dumami. Palakpak na lang, huwag niyo nang tipirin. Walang tosgas yan. Palakpak ang may kasama sigawan. Listen, thank you. On behalf of the people of Manila, we are very grateful. One, again and again, and I won't forget, paulit-ulit ko sinasabi during the pandemic. Nakasama namin yun. And today, and I hope by tomorrow, next week, next month, next year, JCI Manila will be valued partner of the city government of Manila. Thank you. Your parents will be proud of you. Meron naman tatay sa inyo? Meron na? Tasa kami ng tatay. Oh, Happy Father's Day. So yung iba, binata, alam na this. Ay, may bago akong abogada dyan. Yan, dalaga pa yan. Bagong abogada. Baka naghahanap ka. Kung wala kang mapili sa kaliwa, meron ako sa nangka. So muli, thank you very much. I'll picture you. So muli, bago pa uminit ang araw at umulas ang inyong mga Natasha at Chinchang Su, ay mag-iingat kayo. Take care of yourself. Pero not everyone will be given a chance to be of service to our people. Sabi nga ng kasabihan, many are called, but few are chosen. So you were the chosen one. Let's be of service wholeheartedly to our people, sa ating mga mamamayan, at yung mga taong dumadapo sa lungsod ng Manila. At nawa, ngayong linggo, ay gabayan kayo ng Panginoon Diyos ng mabuting kalusugan at laging ligtas. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal.
Manila! God first. Thank you.